Maligayang pagbabalik mga bai. Ngayon naman ay meron na naman tayong istoryang sports na tatalakayin at ito ay ang kung sino-sino nga ba ang mga Pinoy na manlalaro ng Mobile Legends ang nagkamit ng MVP or Most Valuable Player sa M-World Championship. Alam nyo ba na sa ginanap na 6 na M-World Championship ay may kabuuang 5 Pinoy na manlalaro ng Mobile Legends ang naparangalan bilang MVP? Kahit sa anong larangan talaga ito ay hindi talaga magpapahuli ang mga Pinoy. Ganyan talaga tayo kagaling. Kaya eto na mga bay. Sino nga ba itong 5 magagaling na manlalarong ito? Umpisahan natin sa M2 World Championship. Ang Mobile Legends M2 World Championship ay ginanap noong Enero 2021 sa Singapore. Nagsimula ang torneo noong Enero 18, 2021 na may group stage na naganap mula Enero 18 hanggang 20. At ang playoffs ay naganap mula Enero 22 hanggang 24/4, 2021. Ang M2 World Championship ay nagtampok ng 12 groups mula sa buong mundo na nakikipagkumpetensya para sa karangalan at premyo na $300,000. Sila ang sumusunod: Bren Esports, Pilipinas; Burmese Ghouls, Myanmar; RRQ Hoshi, Indonesia; Alter Ego, Indonesia; Omega Esports, Pilipinas; Todak, Malaysia; Evos Esports SG, Singapore; Unique Devu, Russia; DreamMax Esports, Brazil; Tens Gaming Frost, Japan; Impunity, KH, Cambodia; RSG Singapore, Singapore. Ang Bren Esports mula sa Pilipinas ang nanalo sa M2 World Championship. Ang kalaban ng Bren Esports sa Grand Finals ng M2 ay ang Burmese Ghouls mula sa Myanmar. Ang laban ay naging isang matinding serye na nagtapos sa isang 4-3 na tagumpay para sa Bren Esports. Ang Bren Esports ay naging unang koponan mula sa Pilipinas na nanalo sa isang Mobile Legends World Championship. At dahil sa determination, diskarte at kagalingan sa paglalaro ay naparangalan bilang Finals MVP si Carl Gabriel Carl C. Nepomuceno galing sa koponang Bren Esports. Narito ang ilang mahahalagang puntos tungkol sa kanyang pagganap sa M2, nag-deliver ng unang Savage sa kasaysayan ng World Championship. Ang M3 World Championship, na ginanap noong December 6 to 19, 2021 sa Suntec Singapore Convention and Exhibition Center sa Singapore. Ito ay isang malaking esports tournament na nagtampok ng 16 na koponan. Narito ang listahan ng mga koponan: Blacklist International, Onyx PH, Onyx Esports, RRQ Hoshi Team SMG, Todak Evos SG, RSG SG, Brazil, Red Canids, Keed Stars, See You Soon, CIS, Natus Vincere, Navi, Middle East, MENA, GX Squad, Turkey, Bedel, Malvinas Gaming, North America, Bloodthirsty Kings, BTK. Ang torneo ay nahahati sa dalawang yugto, ang group stage at ang playoffs. Sa group stage, ang 16 na koponan ay nahati sa 4 na grupo na naglalaro ng best of 1 na mga laban. Ang nangungunang 2 koponan sa bawat grupo ay sumulong sa upper bracket ng playoffs, habang ang 2 nasa ibaba ay napunta sa lower bracket. Ang Blacklist International mula sa Pilipinas ang nagwagi sa kampyonato na tinalo ang Onyx PH sa Grand Finals na may score na 4-0. Ang torneo ay mayroong prize pool na $800,000 na 3 beses na mas malaki kaysa sa mga nakaraang torneo. Ang MVP sa M3 World Championship ay si Kill Calvin Oheb Soriano ng Blacklist International. Nanguna siya sa gold lane at nagpakita ng kahanga-hangang pagganap. Si Kill Calvin Oheb Soriano, binansagang Filipino sniper. Ang bansag na ito ay nagmula sa kanyang kahusayan sa paggamit ng mga marksman heroes. Siya ay kilala sa kanyang mabilis at tumpak na pagbaril, na parang isang sniper na tumatama sa target ng walang palya. Ang M4 World Championship, na ginanap noong January 1 to 15, 2023 sa Jakarta, Indonesia, ito ay isang malaking esports tournament na nagtampok ng 16 na koponan mula sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo. Pilipinas, Echo, Blacklist International; Indonesia, Hoshi, Onyx Esports; Malaysia, Team H8, Todak; Myanmar, Falcon S11 Gaming; Malvinas Gaming; RSG Singapore, Burn and Flash, RRQ Akira; Occupy Thrones, Incendio Supremacy, The Valley at MDH Esports.
Ang torneo ay mayroong prize pool na $800,000 katulad ng M3. Ang format ay nahahati sa dalawang yugto, ang group stage at ang knockout stage. Ang group stage ay nagtampok ng 16 na koponan na nahati sa apat na grupo na naglalaro ng best of one na mga laban. Ang nangungunang dalawang koponan sa bawat grupo ay sumulong sa upper bracket ng playoffs, habang ang dalawang nasa ibaba ay napunta sa lower bracket. Ang knockout stage ay sumunod sa isang double elimination format na may iba't ibang best of 3 at best of 5 na mga laban. At ang Grand Finals ay isang best of 7 series. Ang Echo Philippines ang nagwagi sa kampeonato na tinalo ang Blacklist International sa Grand Finals na may score na 4-0. Ang MVP, Most Valuable Player, ay si Benedict Gonzalez, ang mid-laner ng Echo Philippines. Hero Pool. Kilala si Benicute sa kanyang malawak na hero pool na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon at mga komposisyon ng kalaban. The King title. Tinawag siyang The King dahil sa kanyang kahusayan at impluensya sa laro. Ang bansag na ito ay nagpapakita ng kanyang reputation at kakayahan. Ang M5 World Championship, ginanap ito sa Pilipinas noong Disyembre 2 to 17, 2023. Ang unang pagkakataon na ginanap ang isang M-Series event sa bansa. Nagtampok ito ng 16 na kwalipikadong koponan na naglaban para sa isang prize pool na $900,000. Sa M5 World Championship, narito ang ilan sa mga kilalang teams: Onyx Esports, Blacklist International, Bren Esports, Burmese Ghouls, GeekFam, Fireflux Esports, Deus Volt Bigatron Sons, Homeboys, RRQ Akira, Team Flash, See You Soon, Triple Esports, The Ohio Brothers, Wildcard, Imperio, Team SMG, Umbrella Squad, 4 Marical Esports, Nightmare Esports, Team Lilgun, Team Falcons, at Keep Best Gaming. Ang torneo ay mayroong bagong format, kabilang ang isang M5 Wildcard Qualifier kung saan ang Team SMG ng Malaysia at Team Lilgun ng Mongolia ay nakakuha ng 2 pwesto sa pangunahing event. Ang 16 na koponan ay nahati sa 4 na grupo na naglalaro ng best of 3 na mga laban sa group stage. Ang nangungunang 2 koponan sa bawat grupo ay sumulong sa knockout stage na may double elimination format at best of 5 na mga laban. Ang kalaban ng AP Bren sa Grand Finals ay ang Onyx Esports mula sa Indonesia. Ang laban ay naging isang thrilling na best of 7 series na nagtapos sa isang 4-3 victory para sa AP Bren. Si David Flapzy Cannon ng AP Bren ang kinilalang MVP. Si Flapzy, ang gold laner ng AP Bren, ay pinangalanan siyang Finals MVP dahil sa kanyang kahanga-hangang pagganap sa buong torneo at lalo na sa Grand Finals. Ginamit ni Flapzy ang hero na Pakito na nagbigay sa kanya ng mataas na mobility at burst damage. At gumakailan lang ay ginanap naman ang M6 World Championship. Ang M6 World Championship ay ginanap mula Nobyembre 21 hanggang Disyembre 15, 2024. Dinaos sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan ang mga semifinals at grand finals ay naganap sa Axiata Arena. Ang kabuuang premyo ay umabot sa $1 million na ipapamahagi sa mga kalahok na koponan batay sa kanilang pagtatapos sa tournament. Narito ang mga pangunahing kalahok sa M6 World Championship: Fnatic Onyx PH, Aurora, Liquid ID, RRQ, Hoshia Selangor, Red Giants, NIP Flash, Blood, Thirsty, Kings, CFU Gaming, Ulf Hednar, Maycom, Evolve, Keep Best Gaming, Twisted Minds, S2G, Esports, Team Spirit. Ang M6 World Championship ay gumamit ng Swiss stage format, kung saan 16 na koponan ang nakipagsapalaran sa 5 rounds. Ang bawat koponan ay nakipaglaban sa mga kalaban na may katulad na win-loss records. Kabilang sa mga pangunahing koponan ang Fnatic Onyx PH mula sa Pilipinas na nagwagi sa championship. Si Kelra mula sa Fnatic Onyx PH ay kinilala bilang MVP ng finals dahil sa kanyang kahanga-hangang pagganap sa tournament. Si Kelra ay may kahanga-hangang stats sa Grand Finals. Nag-record siya ng 29 kills, may 7.5 average KDA at 831 average GPM. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng kanyang mataas na antas ng pagganap sa laban. Ang M World Championship ay isang mahalagang bahagi ng esports scene sa Pilipinas at patuloy na nagpapakita ng galing nino ng mga lokal na manlalaro sa pandaigdigang antas. Sina Carl C., Oheb, Benict,
Flapsy at si Kelra ang manlalarong Pinoy ng Mobile Legends na nakatanggap ng prestihiyosong award ang Most Valuable Player sa larangan ng Mobile Legends. Sino sa kanila ang iyong pinaka-iniidolo? Comment down sa ibaba mga bay. At kung gusto nyo po ang ganitong uri ng video ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated sa susunod nating istoryang sports na tatalakayin. Yun lamang po. Salamat at God bless.